Okay. Inutol of the day ay si Boy Tapang ngayong February 25. Ngayon, ito ang kasabihan na kailangan yung intindihin. Don't shit where you eat. Huwag mong sisirain ang mga paraan mo kumita. Ngayon, si Boy Tapang, syempre siya yung dating karelasyon ni Cherry White. Kaka-break lang nila mga 3 days ago. At syempre sila gumagawa ng vlogs kung saan pinapakita nila ang kanilang pagmamahalan. Peke man o hindi, it feels real to me. At sapat na yon bilang entertainment sa akin. Hindi ko alam sa iba kasi yung iba baka gusto nila na totoo talaga yung relasyon. Pero malabo yung ganong paniniwala eh. Sorry. But anyway, makakuha si Boy Tapang ng Inutol of the Day ngayong February 25 dahil sa simpleng dahilan na in love siya kay Cherry White. Kahit arranged lamang ang kanilang pagmamahalan sa video. So isipin nyo fake lang ang kanilang pagkocontentan. By the way, salamat makagago. Nakuha ko yung term na yun sa'yo. Pero si Boy Tapang, nararamdaman niya na totoo ang kanilang pagmamahalan. At parang paunti-unti siyang nahulog kay Cherry White. Base sa mga nasabi ng iba. So una, kailangan natin iklaro na sobrang labo ng chance na totoo yung pagmamahalan nila. I mean, okay. Hindi ko sinasabing fake, pero sinasabi ko, arranged ang kanilang pagmamahalan. Bale, arranged yon for the sake of entertainment. So, dapat inuuna nyo, concern, ay yung, yung content nyo at yung monetization nyo. Hindi yung, yung parang personal relationship nyo na nabuo dahil sa arrangement nyo. Hindi yon. Dapat, talaga, monetization talaga yung una yung concern. So, ano ba yung formula nitong vlog nila? Well, syempre, pangit plus maganda romance vlog. Tested and proven formula na yan. I mean, tanungin mo si Boy Tapang mismo. Maniwala kayo sa akin, hindi si Cherry White ang una niyang kakontentan sa temang pangit plus maganda. I mean, nakalimutan niyo na ba si LJ Satterfield? So, nagkagamitan lang daw silang dalawa. So, ano masasabi mo tungkol doon? Totoo pa ba yung mga ganitong tipo ng relasyon? I don't know. Pero, iba naman yung dahilan ngayon. Today, ito ang dahilan kung bakit masasabi ko na affected si Boy Tapang at mali na yon. Basahin natin to. Man. Sasagutin ko na ang lahat ng mga tanong nyo dahil alam ko nagkakaguluhan kayo lalo na sa mga sumusuporta sa amin ni Cherry White. Ayoko magtago ng sikreto dahil alam kong malalaman pa rin ninyo tungkol sa amin ni Cherry. Oo, hiwalay na kami ni Cherry. Tama ang haka-haka nyo. Hiwalay na kami for some reason at kailangan namin to para sa ikububuti sa aming sarili. So, parang na sila, parang hindi na sila magkatugma. Parang ganun yung sinasabi niya. Anyway, ang tanong ko, bakit mo pa kailangan mag-post ng ganito? Kung saan pinapaliwanag mo, ba't kayo naghiwalay? I mean, parang nagpapaawa ka pa kay Cherry White na wala kang dahilan para mag-post niyan. Naiintindihan naman ng tao na fake ang relationship nyo. Pero parang sa pag-post mo na ito, parang gusto nyo pa magkaayusan ni Cherry White. No! Intindihin mo na transactional lang yan. Contentan nga lang Keep it within that realm. Hindi yung affected ka sa perception mo sa inyong dalawa. Si Cherry White, kinuha na yung followers mo at lahat tapos iniwan ka lang sa ere. Huwag kang attached. Tignan mo tong comment na to. Kinuha lang ni Cherry White yung followers mo. Anong masasabi mo dyan? Ang assumption dito, at least sa sitwasyon nila ni Cherry White, si Cherry White yung mas sikat na YouTuber. So, yung mga tao na parang mutual audience nilang dalawa, pupunta kay Cherry White imbis na kay Boy Tapang. So, isipin mo, sino ba ang target audience nito? I mean, to be fair, na-entertain din naman ang mga babae sa love team nila minsan. Out of entertainment. Pero, lalaki na millennials, Gen X, talaga, ang target audience nila dito. So, ano mangyayari kay Asian Fuckboy? Wala. Laos na siya, di ba? Yun yung dating, kakontentan ni Cherry White noon. Si Boy Tapang naman, to be fair, may clout siya bago naging sila ni Cherry White. Pero mas sikat siya dahil sa love team nila ni Cherry White kaysa sa mga content niya before. So, he can make content on his own.
Pero dahil sa pagiging emotionally attached ni Boy Tapang, baka gusto niya pang makipagbalikan kay Cherry White kahit hindi na fair sa kanya. So, isa sa mga conditions ni Boy Tapang, sa palagay ko, ay gusto niyang tumira sa Cebu, tas doon na lang sila gagawa ng content. Pero ayaw daw ni Cherry White tumira doon. So, kung talagang mas practical kay Boy Tapang na nasa Cebu siya, dapat bang pilitin niyang tumira sa Manila kahit mas gusto niya sa Cebu? I mean, kaya niya naman gumawa ng content ng sarili niya eh. Or, di kaya maghanap siya ng Cebuana para sa kanyang bagong love team. Pwede rin naman yun. Pero mali yung pipilitin niya ang sarili niya sa sitwasyon na hindi naman nararapat para sa kanya. Tapos emotionally affected pa siya sa isang business decision lamang. Kaugnay kay Cherry White. I mean, may mga ganong sitwasyon kung saan pilit ka na maging kayo dahil baka mas komportable yung buhay mo sa kanya o parang gustong-gusto mo talaga yung tao kahit wala siyang ikabubuti sa'yo or wala naman talaga kayong pagmamahalan. Sorry. Sana magkaroon kayo ng courage na umalis sa sitwasyon kung saan mahirap siyang bitawan kahit hindi na mabuti ang kalagayan niyo sa sitwasyon na yan. So, yun ang lesson ko sa inyo. Anyway, Hans Marcon Marites reporting. Yun lang sa ngayon. Ano ang opinion tungkol dito? Like, comment, subscribe. See you next time.